Mga idol at kabayan, super good news! Militar ng Amerika balik Subic Bay matapos ang 32 taon nang umalis ito sa bansa taong 1992. US Marines umupa ng 50,007 square foot o halos 5,300 square meter na warehouse sa dating US Naval Base sa Subic kung saan gagawin itong storage facility ng mga sasakyan at iba pang gamit ng US Marines upang mabilis na matulungan ang Pilipinas at sa kanilang deployment na rin sa Indo-Pacific region. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Sa ika-6 na araw, US Navy tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga bomba at missile sa mga Houthi. Grabe, ganito pala kalakas ang mga eroplano mandirigma ng Amerika gamit ang FA-18 Super Hornet na armado ng AGM-154 missile. Inasak nito ang mahalagang infrastruktura ng Houthi sa Yemen. China State Media agad namang ipinakita ang pinsalang idinulot ng US airstrike sa Yemen. Hindi lamang sa Middle East nagpakita ng lakas ang hukbong dagat ng Amerika, maging sa Indo-Pacific region ipinakita ng Amerikang lakas laban sa China at North Korea. Sama ng US Navy ang Republic of Korean Navy at Japan Maritime Self-Defense Force. Naglayag ang mga barko nito upang ipakita ang lakas ng mga kaalyado. Armada ng B-1B Lancer bomber ng Amerika inilapit pa sa China. Ang mga ito ngayon ay idineploy ng US Air Force sa Guam. Ano kaya ang ginagawang diskarte ni President Trump? Israel kaliwat ka ng binomba ang Hamas sa Gaza at Hezbollah naman sa Lebanon. Malaking imbaka ng mga armas ng Hezbollah pinasabog ng Israel Air Force. US military balik Subic Bay matapos ang 32 taon. Ang militar ng Amerika ay nakatakdang bumalik sa Subic Bay sa ilalim ng bagong Marine Corps pre-positioning program sa Pilipinas. Ayan na, alam ko marami sa mga kababayan natin ang paulit-ulit na nagsasabi na ibalik ang puwersa ng Amerika sa Subic Bay kung saan naging dating base militar ito ng Amerika. Tahimik lang ang US Marines, pero noong nakaraang buwan, inupahan ito ang malaking warehouse sa dating Subic Bay Naval Supply Depot. Dito ilalagay ng US Marines ang kanilang mga military vehicle, communication, equipment at mga engineering assets. Umalis man ang puwersa ng Amerika noong 1992 sa Subic Bay, sila ngayon ay bumabalik para muling tulungan ang Pilipinas sa anumang pangangailangan nito. Isa lang ang masasabi natin, welcome back US Marines! Sa ibang balita naman, sa ika-6 na araw ipinakita ng US Central Command ang kanilang patuloy na opensiba laban sa mga Houthi sa Yemen. Walang tigil ang mga FA-18 Super Hornets na armado ng AGM-154, isang joint stand-off weapons. Sila ay lumipad mula sa USS Harry Truman CVN-75, isang aircraft carrier ng Amerika sa Northern Red Sea upang ibuhos ang kanilang puwersa sa mga proxy ng Iran sa western part ng Yemen. Ang mga FA-18F na ito ay kabilang sa Red Reapers na partikular na kabahagi ng Strike Fighter Squadron 11 ng Carrier Strike Group 1. Kung dati ay pahapyaw lang ang ginagawang pag-atake ng Biden administration, ngayon si President Trump na bagong Pangulo ng Amerika ay pinapakita nito ang tunay na lakas ng hukbong dagat ng Amerika. Maging ang Iran at China ay nakikiusap na itigil na ang pag-atake nito. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kabayan, ayaw ng Iran at China na makita ng mundo kung paano winawasak ng Estados Unidos ang puwersa ng mga Houthi. Makikita sa isang video ang dulot na pinsala ng nasabing airstrike sa Yemen. Baba. Amerika pinapalakas naman ang depensa nito sa Indo-Pacific region. Sa katunayan, sa unang pagkakataon, inilapit pa ng Amerika ang kanilang mga armada na B-1B Lancer sa Anderson Air Force Base sa Guam. Sa maniwala kayo o hindi, ang mga B-1B Lancer na ito ay halos mahigit 40 taon na nasa serbisyo ng US Air Force. Pero ang misyon nito ayon sa Amerika Inay ko, win today, dominate tomorrow, and co ay hindi pa rin nagbabago. Habang nasa Guam ang mga B-1B Lancer bomber ng US Air Force, ito ay magsisilbing malaking banta sa anumang provokasyong gagawin ng China at ng North Korea. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang ginagawang pagpakita ng puwersa ng Amerika sa Indo-Pacific region. Ibinahagi ng US Indo-Pacific Command ang ginawang show of force ng US Navy, Republic of Korean Navy at Japan Maritime Self-Defense Force na ginawa nila simula noong 17 hanggang 20 ng Marso taong kasalukuyan. Malaking tulong ang ginagawa ng tatlong bansa para maipakita na ang sinumang bansa na magkakamaling magdudulot ng anumang kasamaan sa rehiyon ay tatapatan ng may kaakibat na puwersa ng magkaalyadong bansa.
Israel wala ng preno-preno pa pagdating sa usapin ng kanilang seguridad, mapag-Gaza man o Lebanon. Wala nang sinasagot pa ang Israel dahil ayaw na nitong maulit pa ang nangyari noong 7 ng Oktubre. Kitang-kita ang malakas na pagsabo matapos tamaan ng Israel Air Force ang imbaka ng mga armas ng Hezbollah sa Lebanon. Aktual na video, panoorin. خلاص خلاص خلص هاي شاشة العيد يا هاي شو هي؟ شو هي؟ كيف عم يتفجر ولاد يا الله. Try na hinahanapan ng butas at mali ang ginagawang offensive strike ng Amerika sa Yemen. Ipinakita ng China State Media ang pinsalang dulot ng pag-atake ng US Navy sa mga Houthi. Double standard itong China mga kabaya noong binobomba ng Houthi ang mga barkong naglalayag sa Red Sea. Wala namang itong nagawa para pigilan ang nasabing grupo. Sa halip, sila pa ang nagsusupply ng mga armas sa Houthi para makapagasik ng kasamaan sa Red Sea. تسببت في دمار هائل وسط احنا نشتي علشان خير دليل وخير شاهد. أيوة. ودليل دامغ انها صالم مدنيه لا يوجد بها اسلحه كما يدعي العدو ولا يوجد بها ذخائر ولا هي مخازن اسلحه. هذه الحفره التي احدثتها الصواريخ الامريكيه Laban Pinas.